Mga kwento ni Fermo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Ako si Heidi. Kasalukuyang nasa Malaysia. Pero tubong Mindanao ako. Sa may bukiran ng Siocon. Nung dalaga pa ako ay naranasan ko rin ang maging albularyo. Nasa edad 16 na taong gulang ako ng mga panahon na ito. Kakatapos lamang ng high school. Nang pasukin ko yung larangang ito. Ang nanay ko kasi, isa ding albularyo. Nawiwili ako sa gawain niya, lalo na't nakakatulong sa kapwa. Maraming naglipa ng may karunungan sa lugar. Maraming bihasa. Pero ni isa sa kanila ay hindi ako humanga. Ang hinahangaan ko ng gusto ay walang iba kundi ang nanay Vil ko. Walang sintulad ng kanyang pamamaraan. Hindi naman sa nagmamarunong at nagmamataas pero saksi ako at nakita ko na rin ang pamamaraan ng ibang manggagamot. Katunayan, kinakatakutan ng nanay ko. Ultimong ang tatay ko na isang albularyo. Takot sa nanay. Walang nagtatangkang sumubok sa kanya. Matapos ang mahal na araw ay nagkakaroon ng subukan sa amin. Inaalam kung gaano kalakas ang naikargang tangan sa katawan at sa gamit. Nasa unahan lamang ito kung saan kami nakatira. Liblib ito at may espasyo sa isang banda at may pangpang sa gilid nun. Merong ermitanyo doon na siyang tagapangasiwa. Dinadala ako ng aking nanay doon. Mula pa noong maliit pa hanggang sa panahong nagdadalaga na ako. Nakakapangilabot ang subok. May magpapabaril, may magpapataga. May susubukan ng tatag ng katawan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng talandro. Kumbaga, kumbate espiritual ng harap-harapan. Namimili lamang noon ang ermitanyo. Tuturo lamang ito ng taong sasalang at magtatanong kung anong susubukan. Kung gamit ba o katawan. Kadalasan gamit. Pero ni isang beses ay hindi tinuro si nanay. Alam naman kasi ng lahat na kahit babae, patpatin, pero hindi basta-basta ang karga sa katawan at tangan niya. Minsan na kasing sinubok ang nanay ko. Ni hindi man lang gumalaw, pero yung katunggali, sumuka ng dugo nun. Napaghinalaan pa nga mangkukulam si nanay. So bueno, inilalathala ko lamang ang kung anong kapabilidad ng nanay Vil. Para may idea kayo. Organiko si nanay na siyang ginagaya ko. Ang pinakapaborito niyang halamang gamot ay itong panyawan. Nung una ay hindi ako nagtitiwala gawa ng sa pagkakaalam ko. Sa mga sakit lamang ng ngipin, panuhot at iba pa ang kayang gawin. Pero noong may pasyenteng dumating na dito, ganito nang nangyari. Babae yon. Napakagandang babae. Mistisa, matangkad. Kakaiba ang alindog ng pasyente. Pero balisang-balisa ang mukha nito. Ang kasama noon ay ang lola niya at ang kanyang ama. Ang unang kausap ay si Tatay Jerry. Si nanay ay nasa loob pa at may ginagawa sa silid. Ako naman ay nakasilip lamang sa kanila. Ang sabi ng mga bisita, galing umano sila sa Siraway at wala umanong nakapagpagaling dito. Bakit? Dahil natatakot umano ang albularyo sa kakalabanin. Narinig ng pamilya ni Dita sa may Siocon sa bukid banda. May biyasa na siyang walang kinakatakutan. Yun na nga si Lola. Pero ang naging tagasunod, ang nanay Vil. Paglabas ng nanay ay kitang-kita ko ang reaksyon na mukha na sumimangot. Hindi pinapasok ng bahay ang mga bisita. Pinaantay sa labas. Ibang klase ang parusang tumama umano. Nakakabasag daw ito ng karunungan ng kung sinong gagamot sa kanya. Manghang-mangha ako nun. Paanong nalaman ni nanay yon? Oo, at naramdaman kong tila may pasura o padaot pero mas malalim pa ang nalaman ni nanay dito.
sa simpleng tingin lang. Nagmungkahi si nanay na wag daw kaming lalabas. Si Tatay Jerry noon ay nagtataka. Napatanong ito kay nanay kung bakit. Ang sagot ni nanay, kung anong sinabi niya, sundin na lang. Dali-dali kong hinila ang kapatid na bunso, si Makan. Dinala ko sa loob ng bahay sa silid. Bumaba ang nanay sa beranda. Pinapaatras sa mga bisita hanggang sa tuluyan itong lumabas sa bakuran. Nagtatanong ang matandang lola noong pasyente na pangalanan nating Aling Tilya na bakit parang pinapalayo sila, na parang itinataboy. Sisimulan natin sa labas ang pagpag. Pasensya na at kinakailangan kong gawin ito. Narinig ko na wala umanong gumamot, tama? Dahil natatakot. Ako'y hindi takot pero nag-iingat. Hanggang dyan lang sa labas ng bakuran muna. Tiis-tiis lamang ng konti. Matapos makapagsalita si Nanay Vil ay nagtungo ito sa likod. Kumuha ng mga abo. Pagkabalik ay sinaboy niya ang abo sa paanan ng mga bisita. Sabay inutusan ako na kumuha ng tubig. Sa biranda ilapag. Wag na wag umano akong tatapak sa lupa. Kumuha ko ng tubig sa kusina. Nilagay ko ito sa balde. At gaya ng sinabi niya ay nilagay ko sa beranda. Nagtataka talaga ako nun. May mga pasyente naman kami noon na kinukulam, binabarang at iba pa. Pero bakit parang napakasela nito? Hindi niya naman sinasabi kung anong dahilan. May mga nabanggit si nanay pero hindi detalyado kaya natural lamang na magtaka ko nun. Itong magandang babae na pangalanan nating Rain, tinapik ni nanay sa noo ng 2 beses. Malakas ang pagkakatapik at kitang-kita ko ang pagsimangot na mukha niya hanggang sa, iiwan mo ang suot mong sapatos, iha. Pumasok ka sa bakuran at tugasan mo ang paa mo doon. Huwag kang tatapak sa beranda hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag ba? Tumango itong si Rain sa sinabi ni nanay. Hinubad ang suot na sapatos at pumasok na sa bakuran. Yung balde na may lamang tubig. Nasa buka na ito ng beranda. May tabo at naghugas ng paa itong babae. Habang nanonood ako, binalot ako noon ng matinding pagtataka. Ultimong si tatay ay napapailing at seryoso ang mukha nito. Umupo yung babae sa mahabang upuang kawayan na sa labas ng beranda nun. Ito namang si matandang si Aling Talya. At yung tingin ko'y tatay ng babae na pangalan na nating Mang Normel. Pinahubad ng tsinelas. Ganon din ang pinagawa. Naghugas ng paa. Kitang-kita ko ang nakasimangot nilang mga mukha gawa ng tirik ang araw noon at napakainit. Pawisan sila noon. Jerry, kumuha ka ng asin tapos saluan mo ng lana ko. Huwag yung lana mo, sa akin ha. Tapos maraming asin. Ilagay mo lang sa pinggan, paghaluin mo. Ano ba talaga yan, Vil? Pati ako kinakabahan na. Sumunod ka na lang, Jerry. Huwag ka nang magtanong kasi mamaya't malalaman mo din ang lahat. Oh, magtititigan na lang ba tayo? Ano nga ba yung inutos ko sa'yo? Asin tapos isang pinggang lana. Loko ka. Isang dakot ng asin tapos lagyan mo ng lana. Sa pinggan mo paghaluin. Hindi ko mapigilang matawa sa pag-uusap nilang dalawa nun. Kasi nga itong sinanay at tatay gano'n naman kapag nag-uusap Nagkukulitan, asaran at pagalingan. Natural kapwa sila albularyo Pero bahag si tatay kapag nagalit ng nanay. Subali ito na nga. Ginawa niya ang pinag-uutos ng aking ina. Akala ko pa naman na doon ito gagamitin sa pasyente. Pero hindi. Para sa amin pa. Pinapahid ni nanay sa katawan namin. Isipin niyo asin niya na may lana at yung lana ni nanay may halong panyawan. Napakainit sa balat. Yung kapatid ko napapaiyak kasi nga nasagi ang mga mata niya. Ano ba yung pinagagagawa mo, Vil, ha? Bakit kami? Kami ba yung may sakit? Pambihira, siguraduhin mo lang na hindi ito.
O bakit? Anong gagawin mo? Susukol ka sa akin? Hindi kaya sumabog lang yung maliit mong ano? Nako. Ano? Hindi nakaimik si tatay noon. Napayuko na lang. Nagpapahid ng asin at lana. Tinungo ko na noon ng mga bisita. May kung anong dasal na sinambit ang nanay. Hindi ko pa alam ang dasal na ito pero sa pakiwari ko ay malakas na poder yon. Pinapasok niya isa-isa sa beranda. Nauna yung babaeng dilaga. Tapos bago pa tumapak sa may sahig, hinipan niya ang mukha nito. Ganon din yung mga sumunod. At dito na nagpaliwanag ang nanay sa kung ano ba talaga ang dahilan. Kulam at inaaswang siya. Ang aswang na ito ay bantugan, taga-bukid ng Zamboanga. Alam kong alam na mga naunang albularyo na nilapitan niyo ito. Sino nga bang kakalaban doon ni napakabagsik na aswang yon? Dating rebelde pero maganda kasi itong babae at baka napagkainteresan. Ining, may nanligaw sa'yo ano? Ang ibig kong sasabihin may nanligaw na hindi mo kilala at may mga kakaibang kinikilos. Tama ba? Tanong ng nanay kay Ren. Nagkatitigan kami ng tatay Jerry. Tapos bumulong ito sa akin. Wika pa niya. Kaya pala kami pinapahiran ng asin na may lana. Dahil may marka ang dalaga. At ang isang aswang na ganoon daw kalakas ay makikilala daw kami noon sa pamamagitan lamang ito ng pangamoy. Kung anong naaamoy ng babae, yun din umano ang naaamoy ng aswang. Dahil magkaugnay sila. Isang uri daw ito ng marka na lubang kakaiba at ang nakakagawa lamang noon ay ang bantugang aswang na ito. Pupunta kasi yun dito Makikilala tayo. Kaya pinapahiran ng nanay mo ng asin. Dapat umalis na lang tayo ano sabi, wag lalabas ng bahay Hindi naman tayo magdurusa dito sa pamahid kung umalis lang. Ito talagang nanay mo. May say. Ewan ko na lang. Huwag ka na magreklamo, tay. Kahit anong gawin mo, hindi mo madadaigin si nanay. Malaki yung katawan mo, brusko. Padre de pamilya pero under the saya naman. Pabiro ko nun. Ang tagal magsalita nitong si Rain. Nag-iisip pa ito. Hanggang sa maya-maya lang, sinabi nito na may nakilala siyang lalaki. Mga nasa 30 ang edad. May itsura, malaking tao. Sinabing ang ganda umano niya at may pahabol pa na sipol. Kaya naman pinagalitan niya ito. Sinabihan ito ni Rin na bastos. Kinagabihan ay dumalaw daw ito sa bahay nila. May dalang bulaklak. Tinaboy ni Rin pero hindi umaalis. Tumatawa-tawa lamang daw ito. Hindi niya ito pinansin. Ilang ulit itong dumadalaw. Pero hindi niya umano pinapaunlakan. Mukhang yun na nga siya. Hindi naman matanda ang sinasabi ko. Malaki, di ba? Siya na yon. Anak, ikuha mo ko ng tubig na nasa basong babasagin tapos yung panyawan kong natira sa may altar. Dalhin mo din dito. Tinanong ko si nanay kung para saan yon. Pero ang sabi nito ay dalhin ko muna ang ipinag-uutos niya at malalaman ko ang lahat. Sinabihan niya itong si Ray na may ibubulong siya sa kanya. Napakinggan nitong maigi. Tapos kapag sinabi ni nanay na bigkasin ni Rain, bibigkasin niya. Tumango ang babae. Inabot ko na kay nanay ang mga inutos niya. Pinahawakan niya sa babae ang basong may tubig. Kalahati na lamang ang laman noon kasi nga tinapon ni nanay ang iba. Piniga-piga niya sa loob ng tela ang panyawan. Hindi ko alam kung anong proseso ito. Ngayon ko palang nakita yon. Habang nangyayari naman ito, may sinasabi si nanay na kesyo, nagdududa siya na hindi lang kulam. Pwedeng may lason din umano kasi nga ang mga kuko daw ni Rain nangingitim at may mga pintik. Na mga panahon na ito, Sir Seth, ay ito ang batayan kapag nalason ng biktima ng isang magaling na manlalason. Maya-maya'y sinabi na ni nanay na sambitin na ni Rain ang binulong nito.
Pero mahina lang. Sa baso niya umano sabihin yon. Walang ano-ano'y nagmuni-muni doon sa baso si Rin. Pagkatapos ay pinatakan ng katas ng panyawan ng tubig. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nabasag ang baso. Hindi basag na sumabog. Yun bang nagkaroon ng lamat? Mahaba. Hindi naman umagas ang laman. Basta nagkaroon lang ng lamat. Nanlaki ang mga mata ko noon. Paanong nabasag yon? Naiya ka pa naman. Basagin ito pero makapal. Baso na lagay ng kape yun eh. Dito ay sinabi ni nanay na kumpirmadong lason yon. Kukunin niya umano ang lason. Kasunod na ang kulam. Ang iba ay hindi natatanggal ang kulam kagad. Pero makikita umano kung paano niya aalisin ang kulam ora mismo. Maya-maya ay sinabi ni nanay na uminom umano sa baso ng tubig itong si Rain. Sumunod naman ang babae. Nababahala pa nga ako noon at baka may halong bubog yung tubig na yun pero halata naman sa mukha ni nanay na kumpiyansa siya. Maya-maya ay sumuka ang babae. Kitang-kita namin noon ang sinuka niya na kulay berde. Para ba'y naawasan ng abdo. At kasunod naman noon ang mga buhok. Paanong may lumabas na buhok doon? Tanggal na ang lason. Tanggal na rin ang kulam. Yang buhok kulam yan. Pero itong kulam hindi ibig sabihin ito ay hindi na maibabalik pa. Bakit? Kasi hawak ng salarin ang ginamit niya dito. Isang laruan na may nakataling buhok. Kulam na parang barang ang bisa at dapat mapuksa ang salarin nun. Teka sandali, Vil. Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Pupuksa inyong salarin? Sa papanong paraan? Sabat ng Tatay Jerry. Ang sabi ng Nanay Vel ay ito na yung kinakatakutan ng ibang albularyo. Dahil kailangan umanong harapin ang aswang. Kaya naman umano aalisin ang tumama sa dalaga. Pero ang kasunod ay kung paano ito protektahan dahil nga hindi raw tatantanan ng nilalang. Sinabi ni nanay na hindi siya natatakot. Iba daw siya sa ibang albularyo. Sinabi pa nito na itong si Rain ay pansamantalang doon muna sa kabilang bahay, sa tahanan ng kapatid niya. Dahil yung nilalang umano na gumawa nito ay posibleng bibisita. Maging alisto lamang daw kami dahil naghahanda na umano itong nilalang na ito sa sarili. Magaling daw yon at hindi ka agad mararamdaman kapag naririyan na. Talasan na lamang ang paningin sa pagkalatis na mapapadaan at mga taong hindi kilala. Maliban na lang kapag nasaan yung aswang dahil mararamdaman umano namin yon. Dagdag pa ng nanay, pwedeng umuwi itong mga kasama ng babae para kahit papano ay hindi naman ganoon kabigat ang responsibilidad namin. Posible kasing idamay ang mga ito. Iwan na lamang umano ang babae at kami na daw ang bahala. Bumalik na lamang umano pagkatapos ng 1 linggo. Pumayag itong Aling Talia, pero itong ama ng babae ay tila ba nag-aalangan. Ang sabi pa noon kung maaari ay babantay niya ang kanyang anak. Handa daw siyang ibuwis ang buhay niya. Ikaw ang bahala. Total sinabi mo na rin yan wala tayong sisihan. Hindi magiging madali itong pagharap sa aswang. Hala, sige. Pagpahingahin na lang itong anak mo. Nanatili nga si Mang Normel. Dinala ni nanay yon sa kabilang bahay. Doon ito sa dating tirahan ng tiyo ko na inabandona na. Nasa likod ng bahay ang direksyon pero malapit na sa gubat. Kasama noon si Mang Normel. Pagkabalik ni nanay, nagtanong ako kung bakit doon pwede namang dito na lamang sa bahay. Sagot ni Nanay Vil, wala umanong silbi ang pagkukubli namin kanina kung dun lang din sa bahay mangyayari ang sagupaan. Wala umanong silbi ang pinahid namin sa katawan namin. Kaya daw niya ginawa yun para hindi kami mapahamak. Ibang klaseng aswang umano ito. Delikado. Sinabi ni nanay na siya na umano ang bahalang magbabantay. Huwag na huwag umano kaming pupunta doon. Talasan lamang namin ang paningin namin.
Sabihan kagad siya kung may kaduda-dudang mga tao. Marami pa namang kapitbahay tapos malapit lang yung kalsada. Hindi daw magiging madali yon. Rolling Hills kasi yung lugar namin, Sir Seth. Ang amin ang nasa pinakataas. Magkakasunod ang bahay pababa tapos kalsada na. At maraming kapitbahay doon. Yung likod, kasagingan at sa unahan, gubat. Naroroon banda ang bahay nito. Ang distansya siguro ay nasa 200 metro mahigit. Siyempre kinakabahan ako nun. Maging si tatay ay nagreklamo. Bakit daw doon pa pinanatili ang pasyente? Kapag kinulam ulit ng aswang, gamutin ulit kaysa naman puksain yon, tapos napakakomplikado pa ng sitwasyon. Kakayanin mo ba'y mag-isa yung aswang, Bill? Nababahala ako eh. May mga gagawin ako syempre, Jerry. Alangan namang makikipagbuno ako doon. Malalaman niyo mamaya. Hindi na lang kami nagsalita nun. Pero kumuha ng mga baso si nanay sa kusina at nilagyan isa-isa ng tubig. Pinatakan din ng panyawan. Dinala niya ito doon malapit sa gubat. Naisama ako gawa ng ako ang pinabitbit ng ibang baso. Marami, mahigit 20 at 2 beses akong nagpabalik-balik. Nilalapag lamang ng nanay sa gilid ng mga puno. Doon yon sa likod naman ng tirahan ng tiyo. Maliit lamang ang tirahan pero pulido. Gawa kasi sa semento. Magkakahanay ang pagkakalagay. Tinanong ko si nanay kung para saan ba yon pero hindi naman ito nagsalita pa. Kung sa bagay parang nagdadasal siya sa bawat paglagay ng mga basong may lamang tubig at patak ng panyawan eh. Umuwi ako at doon ko kay tatay na itanong. Wika naman ito ay hindi siya sigurado pero sa tingin niya, patibong yon. Hanggang sa umuwi na si nanay. At akala ko tapos nang ginagawa. Dapit hapon na ito. Kumuha pa ito ng mga baso. Nailabas na namin yung mga basong nakatago para sa mga bisita. Hindi daw kasi pwede yung gawa sa plastik. Dapat babasagin. Hindi din pwede ang bote gawa ng maliit o manumbuka. Nagtanong ako kung kulang pa ba yung naroroon sa may likod ng bahay ni Tiyo. Ang sagot niya ay sapat na umano ito. Dito na umano sa bahay niya ilalagay ang iba. Sinabihan niya rin si tatay na tulungan siya. Ilapagpaikot sa bahay ang bawat isa para hindi naman lumapit umano ang nilalang nun sa bahay namin. Sabi ko na nga ba'y patibong itong ginagawa mo? Hindi lang patibong, Jerry, kundi panliling lang at panbasag sa lakas ng aswang. Ibang orasyon ang nilagay ko kaya iba ang bisa nito. Wika ni nanay. Sumabat ako noon kung paano ko makita ito ng aswang at tinanggal o hindi naman kay sinipa. Sabi ni nanay ay hindi daw makikita yon gawa ng may sabulag. Pwede umanong masagi yon. Pwede ring matapon ng laman pero hindi mawawala ang bisa. Malalaman daw namin lahat kapag nangyari na. Sa tansya ni nanay ay bukas umano ang unang masid ng nilalang. Umalisto lamang kami dahil doon siya pupustit sa kabilang bahay. Sabihan daw kaagad siya kapag may kahina-hinalang tao nun. Sandali nga, nakikita ko nga yung mga baso tapos may sabulag. Paano nangyari yon? Aswang ka ba, Jerry? Hindi para sa tao ang sabulag na nilaga ko. Walang iya to. Ba't ba para wala kang tiwala sa akin maggagamot ka naman? Hindi na nagsalita ang tatay. Pumasok na lamang sa loob tapos nagsaing. Bukas ang tansya ng nanay sa pagdating ng nilalang. Bagay na dun siya nagkamali. Kinagabihan noon, sinabi ni tatay na may kakaiba siyang nararamdaman. Na parang naroroon na ang nilalang sa labas. Itong kapatid kong bunso ay kaagad kong tinawag. Pinapasok ko sa silid. Naroroon kasi sa beranda naglalaro. Sinipat-sipat ko sa labas. Amoy na amoy ko noon ang nilalang pero hindi ko siya makita. Napakabigat ng presensya niya. Noon pa lang ako nakaramdam ng ganoon kabigat, partikular sa mga aswang. Habang ang tatay naman ay parang lalabas ata at pupuntahan si nanay,
Pero sinita ko yon. Nagtangkil na kasi ito ng itak at isinuot pa ang medalyon niya. Sabi ko wag na. Malamang kung ramdam namin ang aswang nun, ramdam din yun ni nanay. Ang lakas anak eh. Parang hindi ata kakayanin ng nanay mo. Nababahala ako. Sinabi ko magtiwala na lamang kami sa kanya. Pero ang problema, para bang dito sa amin nanggagaling ang nilalang. Hindi doon sa likod ng bahay ni Tio. Sinabi ko kay tatay na patuloy kaming makiramdam. Malalaman naman namin ito kapag napapalaban na si nanay kasi nga mararamdaman namin ang mga talandro niya. Naroroon kami sa kusina ng mga panahon na ito. Tinatanaw ang direksyon patungo sa isang bahay. Ang dilim at kinakabahan ako ng gusto. Hanggang sa ilang mga sandali lang, naramdaman ko ang talandro. Nagkatitigan kami ni tatay noon. Kasabay naman ito ang paghina ng presensya ng nilalang. Tumango si tatay at walang ano-ano'y pinuntahan namin ng lugar. Nadatnan namin si Nanay Vil na nasa harap ng bahay ng Tio. May taong nakasandal sa isang puno doon. Hawak nito ang tuhod na parabang pagod na pagod. Nang malapit na talaga kami, nanlaki ang mga mata ko gawa ng napakapangit ng nitsura. Dagit ang aswang. Akala ko gabunan kasi nga nakausli yung nguso eh. Malapaniki yung dagit. May sinisipat itong pakpak sa kamay hanggang bewang. Hindi naman nakakalipad ng mataas pero madali lang nakakalipat sa mga puno. Basta mabilis yung nilalang na ito. Napapailing ako gawa ng sa pagkakaalam ko wala nang lahing ito sa panahong yon. Kaya pala kayang manglason at kumulam eh. Walang pinagkaiba kasi ito sa taglay ng kubot eh. Pwede itong magkaroon ng karunungan. Maliban na lamang sa gabunan kasi nga naaasiwa ang gabunan sa mga gamit na may karunungan nun. Ang aga mo. Akala ko bukas pa. At desidido ka talaga sa babae. Yun nga lang hawak ko siya. Wika ng nanay at lumapit ito sa nilalang. Habang nangyayari naman yon ay kumakabig kami ni tatay patungo sa bahay ni Tio. Nakita ko yung mag-ama. Nasa silid. Umiiyak si Rain. Hanggang sa inangat ng aswang ang kanyang kamay at sinabing wag daw siyang papatayin. Wala na ba umano siyang karapatang magkagusto sa isang babae nun? Hayop ka naman pala. Meron siyempre. Pero tama ba yung ginawa mo? Bukod sa nilason mo ay kinula mo pa. Ginamit mo yung abilidad mo. Maging patas ka. Kung ayaw sa iyo ng babae, edi wag mo nang pilitin. Ano mang gusto mong mangyari ngayon, papakawalan kita. E paano kung balikan mo yung babae? Bantugan ka pa naman at nahihirapan sa iyo ang ibang albularyo. Pero ibahin mo ako. Pwede kitang patayin ngayon ng walang kahirap-hirap. Hindi. May isang salita ako. Hindi ko nahahamakin ng babae. Pinapangako ko yan basta. Pakawalan mo lang ako. Sabi ng aswang. Lumapit pa ng lumapit si Nanay Villa. Sabay hablot sa suot nitong kwintas. At doon sinabi ni nanay na pwede na itong umalis. Walang ano-ano'y napaluhod sa lupa ang nilalang. Dahan-dahang nag-anyong tao yon. Sabi ko sa sarili ko, nasa kwintas ang abilidad nitong maging dagit. Hindi pala sa dugo ang dagit kung hindi sa tangan. Umiiyak yun at sabi ay ibalik daw sa kanya ang kwintas niya. Pero ayon sa Nanay Vil ay wala siyang tiwala. Dahil oo, ang aswang ay may isang salita. Pero pwede pa rin magtraidor. Pinaalis siya ni Nanay Vil at sinabihang tanggal na ang pagiging bantugan nito. Umalis ang nilalang. Nakahubot-hubad yun. Para bang ang laki ng problema. Sa likod ng bahay dumaan hanggang sa naglaho. Agad naman akong lumapit at sabi ko sa nanay, paano niya nahuli ang nilalang? Ang sabi ng nanay ay pati raw sa harap ng bahay ng Tio. May nilagay siyang baso na may lamang tubig na may katas ng panyawan.
Pero dalawa lang. Saktong-sakto sa pagitan umano ng dalawang basong inilagay niya, dumaan ang nilalang. Kaya't naparalisa ka agad yon. At tapos ay sinabayan niya ito ng talandro. Kung sakaling sa likod naman umano dumaan, gumagapang na daw ito dahil maraming patibong doon. Nakita ko yung kwintas. Bato lang siyang kulay itim na pahaba. Pero ayaw naman ipahawak sa akin ni nanay. Ayon pa dito ay iba daw ang makahatak ng simpatyang kwintas na ito. Baka isuot ko pa ito at kapag naisuot ay hindi ko na umano na naising tanggalin pa. Dahil ang kwintas ay buhay na buhay at naghahanap na ito ng panibagong tagapangalaga. Itatago na lamang daw niya yon. Hindi naman ako nagsalita pa. Si tatay ay hinilot yung pasyente. Suka ng suka eh. Siguro ay dahil ito sa pagkatakot na makitang aswang. Magaling din naman si tatay sa paghilot eh. Bantugang aswang ang pinuksa ng nanay ko ng gabing yon. Nang ganun lang kasimple. Samantalang kinatatakutan naman ito ng ibang albularyo. Siguro ay dahil lang sa nagtitiwala talaga si nanay sa kanyang sarili. Bukod sa malakas ang karunungan nito, ginamitan pa niya ng tubig na merong patak ng panyawan.